Sa loob ng 4 na taon, nagkakaroon ng iba't ibang phases ang cryptocurrency market. Sinisimula nito ng maliit na interest galing sa mga retails at investors. Susundan naman ito ng mga pag-angat ng presyo dahil lumalakas ang demand at interest mula sa mga investors. Sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ay di hamak na magkakaroon ng mga price peak at dito na magsisimulang mag-take profit ang mga investors. Kalaunan ay babagsak din ang presyo dahil mas tumitingbang na ang supply at humihina na ang interest mula sa publiko. Ito ang tinatawag na market cycle. Cryptocurrency's been retreating from last month's all-time high of nearly $74,000. There's a tremendous amount of pressure Patients will be tested to do something that is rational. And courageous, and you continue to double down. Mystery of Satoshi Nakamoto. those legions of investors. What are you waiting for? Ang market cycle ay ang historical pattern na ginagalawan ng mga cryptocurrencies. Ito ay nangyayari sa loob ng 4 na taon at ito ay nahahati sa 4 na bahagi. Unang-una na rito ang accumulation phase. Ito ang pinakaunang phase ng market cycle at ito ay nagsisimula pagkatapos ng bear market ng nakaraang market cycle. Sa phase na ito, ang market volume ay kadalasang mababa kumpara sa karaniwan na volume at wala ring gaanong volatility. Dito ay walang eksaktong trend na pinapakita at kadalasang ranging lamang ang presyo ng mga assets. Marami sa mga traders ang nagdadalawang isip na magsimula mag-invest sa phase na ito dahil maaari pa rin bumaba ang mga presyo. Ngunit kung titingnan mabuti, ang accumulation phase ay isang malaking pagkakataon upang mapaghandaan ang paparating na bull market. Dahil karamihan sa mga coins ay galing sa price dump, nagkakaroon tayo ng pagkakataong makapag-accumulate sa mabababang presyo. Walang sino man ang nakakaalam ng maaaring market bottom, kaya naman dito na tayo maaaring magsimulang mag-dollar cost averaging. Dahil dito ay malalalim ang ating entry point na malaking bagay pagdating ng panahong tumataas na muli ang demand at interest sa merkado. Ang panahong ito naman ay ang markup phase o ang bull market. Ang bull market ay ang phase kung saan tumataas ang demand at presyo ng mga assets. Dito na gumagawa ng ingay ang crypto market na nagre-resulta sa pagtaas ng volume dahil sa patuloy na pagpasok ng mga investors at pati na ng mga retails. Bitcoin crossing the $70,000 mark for the first time. Just going full steam ahead. The middle innings of a bull market. The indications of dealing seem to be heading in the right direction, and that's Markets seem to be convinced it's all up from here, and that's why we have that bull market. Positibo ang kabuoang sentimento rito, kaya naman mas matimbang ang demand kaysa sa supply na rason sa pag-appreciate ng value ng mga assets. Sa panahon na ito ay nagkakaroon pa rin naman ng mga dips o pullbacks kung tawagin, ngunit ito ay kinukonsiderang healthy movement at isang oportunidad para makabili pa sa mas mababang presyo. Pagkalipas ng ilang price pumps ay di hamak na magkakaroon na ng price peak ang mga assets. At kagaya ng nabanggit natin kanina, susundan ito ng pagtitake profit ng mga investors at dito ay mahati na ang sentimiento sa crypto market. Nangyayari ito sa distribution phase. Ito ay panahon kung saan mayroon pa rin mga buyers na may positibong pananaw at kumpiyansa na hindi pa tapos ang bull market at sa isang banda naman, ang mga sellers na nagsisimula na mag-lock in ng kanilang mga profits. Dito na nagkakaroon ng uncertainty sa pagitan ng buyers at sellers na rason upang humina ang volume at mag-consolidate ang mga presyo. Ang distribution phase ay tinitingnan din bilang first sign of weakness at senyales ng posibleng paparating na markdown o bear market. Ang bear market ang huling parte ng crypto market cycle. Dito ay mas matimbang ang supply kaysa sa demand na rason upang bumaba ang mga presyo. Mas nagiging matimbang ang fear kaysa sa greed kaya naman negatibo ang kabuuang sentimento sa market. Dahil lumalakas ang fear, mas lalo rin nabubuo ang selling pressure. Sa phase na ito ay bumabagsak ang presyo na sinasabayan ng malakas o mataas na trading volume. Recession ang isa pang pagtingin sa bear market, ngunit kung ito ay isang delubyo para sa mga hodlers, isa naman itong malaking oportunidad para sa mga short sellers. Dito ay napagsasamantalahan nila ang pagbagsak ng presyo gamit ang pag-entry sa mga short positions. Maaaring tumagal ng ilang buwan o taon ang bear market, ngunit kalaunan, tiyak na uhupa pa rin ang pagbagsak ng mga presyo at magsisimula na muli ang panibagong market cycle.
Maraming factors ang maaaring dahilan kung bakit historically, 4 na taon ang tinatagal ng bawat market cycle. Ngunit ang pinakamatimbang na basihan kung bakit may 4-year cyclicality ang crypto market ay dahil sa Bitcoin halving. Nabanggit natin na kada 4 na taon ay mayroong special event ang Bitcoin kung saan nababawasan ng 50% ang inire-release na supply ng Bitcoin. Dahil sa ganitong mechanism, mas lalong nagiging stricto ang supply kasabay ng malakas na demand na dahilan upang tumaas ang presyo ng Bitcoin. At dahil correlated ang takbo ng Bitcoin sa magiging takbo ng mga altcoins, maaaring magkaroon ng similarities sa galaw ng presyo. Dahil sa loob ng 4 na taon, may pagkakataon na ranging ang Bitcoin, uptrend, consolidating at downtrend, maaari rin itong sundan ng mga altcoins na magre-resulta upang magkaroon ng 4-year market cycle. Ngunit kahit ito ang maaaring dahilan, ito ay base lamang sa historical data at sa pinapakitang ebidensya kada Bitcoin halving. Sa kabuuan, ang crypto market cycle ay nahahati sa 4 na bahagi. Ang accumulation phase, markup o bull market, distribution phase, at markdown o bear market. Ang bawat phases ay may kaakibat na oportunidad na maaaring pagsamantalahan ng isang trader upang mapangalagaan ang kanilang portfolio at magkaroon ng mas malaking return of investments.